Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Panibagong araw para sa katuparan ng isang pangarap. Ang makarating sa tuktok ng isa sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Mga kapatid, haharapin ko na naman po ang isang hamon. Ang akitin ang tinatawag nilang Playground of the Gods. Oh! Pangatlo, sa pinakamataas na bundok sa buong Pilipinas. Mga kapatid, ako po si Aga Mulak. Tumingin-tingin ka lang. Ang daming pwedeng matuklasan maging isang Pinoy Explorer. Ang aking destinasyon, Mount Pulag. Siyempre, mas masaya ang lakad kung may mga kasama. We were too excited to sleep. Siyempre, the time is now 2 a.m. On the way there, I'll be like snoring and then lululaway or something. I know. At para sa kanila, kahit madilim pa, nagsimula na ang biyahe. Matagal ko nang narinig itong lugar na to, kaya ngayon excited ako dahil finally mapupuntahan ko na siya. Pero importanteng paghandaan muna ito. At sigurado akong pati mga makakasama ko getting ready na rin. Kahit sa biyahe, kailangan mo ng damit. Damit? Papaubaya ko na yan sa mga girls. Pero huwag kakalimutan ang good pair of shoes I have. Bukod sa proper attire, importante rin ang Water bottle, Swiss na, first aid kit. Tapos trash bag. Kaya tayo may trash bag para lahat ng basura at kalat mo dito mo ilalagay para hindi mo kalatan ang ating environment. And then dry sack, ang mga gamit mo na importante hindi kailangan mabasa, dito mo ilalagay sa loob. At dahil mag-overnight kami sa bundok, kailangan ng Tent. Sleeping bag, foam, na ilalagay natin under the tent. wala ring kuryente sa taas ng bundok. Kaya dapat meron kang Ano ka lang sa gabi? Ilaw! Okay. See? Ganda nito. Cool man, oh, manit, oh. pero ang pinaka-importante sa mahabang nakarang ito ay ang Hike stick. Kompleto na. wow, ready na mga kasama ko. Ako naman, Alright, ready na go. So Mount Pulag, super excited. Bye guys! All set? Goodbye. See you tomorrow. Let's go. Inside na. Bye-bye. at dito ako mag-iensayo. Mag-iensayong magluto. Nagpaturo ako kay Luigi ng easy-to-cook dishes na gusto kong ihanda para sa mga makakasama ko sa climb. Kailangan mo, akit ako ng bundok. Kailangan ko ng pagkain. Eh, alam ko naman, ikaw ang magaling magluto talaga. Dahil ako, hindi ako marunong magluto talaga. Mga kapatid, talaga ako, alam niyo naman, hindi ako nagluluto. Ako ay taga-kain lamang. Kaya itong anak ko, na napakagaling talaga, titignan natin kung anong isasuggest mo sa akin para madala ko ron. Okay. Yung madali lang, yung madaling lutuin, hindi ka agad nasisira. Kaya ako bala pa. Sige, tignan natin. Talaga. Aba, at mukhang ready itong si Luigi, ah. Manang-mana talaga. Pero maniwala kayo sa akin, kinakabahan niyan ngayon sigurado. So, ano gagawin natin, Luigi? Gagawa tayo ngayon ng adobo sa dilaw. Nag-originate ito sa Taal, sa Batangas. Adobo na dilaw? Adobo sa dilaw. Adobo sa dilaw. Oh, so iba naman to, wala tong toyo. Gagamit tayo ng luyang dilaw. Luya na dilaw. So pinalata na yan. Meron tayong luya na dilaw. Ihiwa niya ngayon yan. Meron tayong manok, Manok, syempre. patis, suka, Pati suka. paminta, asin, daon ng laurel, sibuyas, bawang, saka the usual, mantika. oh. Lagay tayong mantika. Mantika. So unahin mo yung sibuyas pa kasi yung bawang madali masunog. Okay. Okay, so bawang naman. Tapos isama na natin yung luyang dilaw. Yan, ngayon nalagay natin yung manok. Okay, asin.
Naglagyan natin ng paminta, dahon ng laurel. So pagkakit ka ng bundok pa, siguro pwede mo nang ayusin ito muna sa bahay, di ba? Oo, chop mo na para hindi ka na mag-chop dun. Ngayon lalagyan natin ng patis. Sarap nga na, amigo. Ngayon lalagyan natin yung suka. Pero pag naglagay ka ng suka, wag mo agad ihalo. Para kasi pag hinalo mo siya, hindi maluluto yung vinaigrette na maayos eh. So paglalagay mo, iwan muna. Yeah. So iwan mo ng mga 2 minutes. Then after that, okay na. Aba, Luigi, mukhang di mo ako papahiyain sa luto mo. Gusto ko ng tikman to. But wait, sabi ni Luigi, there's more. So kailangan mo rin ng breakfast, di ba? Oo. So gagawa tayo ng turmeric rice, pero at least hindi mo na kailangan ng iba pang ingredients, di ba? Ito na lang, same rice, tapos ihalo mo na lang lahat yan. Siyempre, kailangan ng carbo loading for the trek. Nagamit ang leftover ingredients ng adobo sa dilaw. So, ano mga kailangan ko ingredients? The same. Yung rice, bawang, sibuyas, luyang dilaw, asin, paminta, and itong mixed vegetables. Yan. Ano nga ito masarap talaga to. Masarap Gusto mo kaya natin? O, gawa na lang ulit tayo ng isa pa, di ba? Sige. Halika. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Manang-mana ka nga sa pinagmanahan mo. Ay. Mag-abang nga tayo. Mahigit 5 oras na ang binahe nila. Kamusta naman ang aking mga makakasama? I think we should sleep kasi malayo pa yung biyahe natin. They picked us up very early in the morning because we had to make the trip by land. It's on a chopper, pero okay lang po. We left 2 a.m. and then we got there mga siguro 7:30-ish. Mukhang may naipong lakas sa biyahe ang dalawa. Kaya nag-side trip muna sila. Before we knew it, when we woke up, we were there, sa La Trinidad. And then from there, we went straight to the strawberry fields. Ang La Trinidad ang kilalang vegetable bowl of the Philippines. Ito ang capital ng Benguet Province. May taas itong humigit kumulang sa 1,300 meters above sea level. Angkop ang malamig na klima dito para sa masaganang pagtatanim. At mas naging kilala ito dahil sa strawberry fields na dinarayo ng marami lalo na tuwing buwan ng Pebrero hanggang Marso. Magandang umaga! First time namin pupunta dito. We're gonna get something special for our trip. Yeah, so nandito po kami ngayon para mag-strawberry picking. So yan, makakasama namin si Welcome Mr. to Chris. Hello po! Strawberry Farm. Nice to meet you. Hello, nice to meet So, you. bago po tayo pumasok dyan, dahan-dahan lang konti kasi madulas po. Baka... Pag natulas ako, kuya, saluhin mo ako. Oo naman, no, walang problema. So, kung madulas kasi basa pa, konting ingat lang. Okay. Tapos, Matamis ba yung strawberries? oo naman, ma'am. Matamis yun ah. Di maitatago ang excitement ng dalawang ito. Siguraduhin yung matatamis ang mapitas nyo, ha? Pero La Trinidad naman, known as strawberry production. Kaya yung mga strawberries, di ba mas mura dito kaysa sa Manila? Siyempre naman, ma'am, kasi bibiyahe pa eh. Kasi papatungan pa ng trader yan pag dumaan pa sa trader. At di pa man nagsisimula ang Aside picking, mga strawberries, ano pa harvest dito? Actually, di lang po strawberry ang nakatanim dito. Dito. Meron pa pong... Oh my God, nahulog ako! Meron pa pang... Kuya, sabi mo sasaluhin mo ako. Ano nang girls, wag masyado excited. Ingat lang dahil sabi nga nila, madulas ang lupa. Hindi lang po strawberry ang nakatanim dito. Meron pang vegetable, cut flower, chrysanthemum. Ay, ang ganda. Ibang ano tawag doon, Malaysian mums. Wow. So beautiful here, really. Ingat lang po, ma'am. But so most of your produce is organic, We say free pesticides. free from pesticides. Yeah. Okay. Sige. Thank you. Gaano po karaming strawberries yung pinipitas ng mga farmers? Meron ba silang maximum na
kailangan amount na mapitas nila per day? Sa full season ito Oo. So, ang nasa libro ko, 1 square meter ng strawberry nakaka-produce ng 3 kilo sa isang season mo. Okay. So, kung 1,000 square meter, di times 3, 30 tons. Okay. Ano yung mga bulaklak na white? Kasama ba yun sa strawberries pag tumutubo? Pag ganito ng bulaklak ng strawberry, ipilang ka ng 21 days, magiging ganito na. Ay, ganon. Ang galing. So, flower lang pala siya. Alam niyo bang ang strawberry ay may 200 seeds na nasa labas mismo ng prutas? Mas marami rin daw itong vitamin C content kaysa sa oranges. High in fiber, folic acid at potassium, pero low on calorie and fat. Mayaman din ito sa nitrate na mabuti para sa sirkulasyon ng ating dugo at oxygen sa katawan. Nakapagpapalakas din ito ng immune system at para sa girls, mainam din daw itong pampaganda ng kutis. Kuya, so paano po yung tamang picking ng strawberries? 3 daliri po. Kailangan hindi masyadong Yung buong kamay. kasi pag masisira. So ito, pwede rin hawakan itong sepal. Kunting pressure lang pataas. Pataas na. Yan. So hindi po kasi binubunot ito eh. Kasi kung bubunutin mo, sasama po yung puno. O ayan, mas excited na kayo mag-strawberry picking, ano? Sige, let's fill up our try niyo, ma'am. baskets. O damihan nyo ha, kakailanganin natin yan sa ating pag-akyat. Oh my gosh. At mukhang masarap nga yung strawberries na yan, kaya hindi na napigilan ng dalawa na tumikim. Oh my gosh, ang tamis. It's so sweet. Gosh, it's so good. It's so good! And we only started eating now? At matapos ang isang oras ng pamimitas ng prutas, kailangan munang timbangin ang mga napitas. Pero magkano po ang last price? Nasa fixed price na po yun. Sinubukan pa nilang tumawad, pero di yata sila nagwagi. Teka, si Mr. Chris may pahabol naman pala. Yung discount mo. Nako, mukhang naaaliw sa pamamasyal ang dalawang to. Nabalitaan kasi nila na may isang sikat na pagkain dito. Dito daw sikat ang strawberry taho. Talaga? Hello po, kuya. May we have dalawa po? Ano yan, kuya? Strawberry taho, ma'am. Special. Special. Strawberry taho. Bakit wala yan sa Manila? Dapat meron. Pwede maraming strawberry chunks. Maraming strawberry chunks, pero walang syrup. Walang syrup. Opo. Yeah, salamat po. Yeah. Thank you. Thank you. Cheers. Yummy. Ay, ate, ano to? What's this? Ano yan? Sinusundot yung kulangot? At nadiskubre din nila itong isang uri ng kakanin. You like kakanin, right? You like kakanin. You're gonna... How is it? It's good. It's like calamay. You're gonna like it. You like calamay. You like kakanin. See, you like it, right? Excuse me, girls. Di ba may imimit pa kayo? Wait lang. Masyado tayong naaliw. We have to go somewhere, right? Oh, anong oras na? Kailangan natin natin umalas ng 9 o'clock Oo, dito tama. para makarating tayo ng 12 para makita natin si Aga, si Pinoy Oh, Explorer. so we have to be at our meeting place. Yeah, so let's go. let's go. Ayun, akala ko nakalimutan nyo na ako eh. Habang nagbabiyahe sa lupa ang aking mga kasama, may stopovers at mahabang zigzag road silang nadaanan. Samantala, ako na may naglakbay sa himpapawid papunta sa napagkasunduang tagpuan. Makalipas ang ilang oras, sa wakas, narating na rin namin ang sentro ng Kabayan. Dito raw kami magkikita ng aking mga makakasama.
At habang hinihintay ko sila, Waiting ba? Yes, he said sa junction, sa welcome sign. Look! Simple lang kayo ah. Kabayan Benguet. May dalawang chicks dito. Ano? Pakaswerte ko naman kung sino naman itong mga to. Diyos ko. Sana wag muna dumating yung hinihintay ko. Uy! Si Mish, Danny. We're the ones to meet you. Dito sa Benguet. Kabayan sa publication, di ba? Kayong dalawa? Mish and Dan! Welcome sign. Sila ang kasama ko! Sila! Hi! Hello! Hi! Hello! Hi! Mwah. Nice Hello! to meet Hi. Hello! Nice to meet you. Wala lang po. Sino kayo pinupo? Gusto ko naman. Akala ko inaantay ko kasi sinasabi sa akin, hindi kasi sinasabi sa akin kung sino makakasama ko. Okay, so surprise pala kami. Oo, so nagulat talaga ako na... Teka, sandali ah. Medyo nagugulat pa ako eh. Sandali. Mga kapatid, paano ba naman yan? Mount Pulag, akitin namin kung ano-ano mga pupuntahan namin at ang kasama ko, silang dalawa. From Amazing Race. That's right. Ano, you guys excited? So excited. Sobra? Sobra. We Traveled very far, so we're extra excited. To see me or Pulag? Siyempre kayo din. Sus! Okay lang yan, mga kapatid. So magiging masaya ito. Ang kasama ko, Dan and Mish. Ngayon, kung anong gagawin namin dito, malalaman natin. Teka mo lang, excuse lang ha, may secret lang ako dito. Excuse ha. Mukhang mapapasabak ako dito. Mukhang mabibigat itong mga magagaling itong gani sa Amazing Grace. Ba't ito kasama ko, Lords? Pwede mo bahala sa akin, huwag ako mapahiya. Akitin ko sana mga pulag ng kayang-kaya ko. Mga kapatid, sabi na nga ba, tumingin ka lang, ang dami nito rin matuklasan, Lord. Sana mag-iisang Pinoy Explorer. ito na nga ang simula ng isang masayang paglalakbay. Sa kabayan, unang nanirahan ang mga Ibaloy, Kalanguya at Kangkane. Pagsasaka ang kanilang ikinabubuhay. At kahit bulubundukin, may 4 na lawa o inland lakes dito na bumubuhay sa kanilang mga anim. Isa na rito ang Lake Bulalakaw na kinilala bilang isa sa cleanest lakes sa Cordillera. Matatagpuan ito sa paanan ng Mount Pulag. Naniniwala ang ilan dito na may nakatirang umaapoy na flying fish sa lawang ito at kung sino man ang makakakita rito ay saswertehin. Hindi ko man siya makita ngayon, okay lang. Maswerte naman ako sa mga kasama ko. Sa aming paglalakad, napadaan kami sa isang vegetable farm kung saan pinayagan kami mag-ani ng gulay. Careful, careful! But don't worry, I'm here. Hello po! Hello po mga Ate! sir, aga. Grabe! So, ito na pala yung pulag. Oh, Benguet Kabayan to. Ito na ba yung tuktok ng pulag? Hindi pa. Hindi ba? Oo. Akala ko ito na. Sabi ko, parang Malayo dali ko pa lang naman dito. nilakad yung pulag. Kaya. Hindi, ate, magkukuha ka sana kami ng gulay. Oh, pwede. Pwede po ba? Oo. Ano po ba yung mga gulay na to? Cauliflower. Cauliflower, Ito no? ang talagang tinatanim dito sa Kabayan. Ang cauliflower pala ay puno ng vitamin C at B complex. May taglay rin itong antioxidants at anti-cancer chemicals. High in fiber din ito na mabuti sa digestion. At maraming potassium na kailangan namin sa aming trek. Aba, isa palang power flower itong gulay nito. O so, gumpisa na tayo. Oo. Pero ate, Sige. madami silang katanungan. Kasi first time nila nakapunta dito, ako rin naman, first time ko rin. Pero sila mahilig sa gulay. So, if you have any questions, just... Especially in the harvest yung broccoli. Broccoli. Ano? Broccoli, cauliflower. Cauliflower, sige. Sige, kukunin ko yung basket, ha? Ayusin nyo. Ginagamit ito sa pag ano ng cauliflower. Nakatakot naman yung Can you show us it? Ganon. Kasi pati itong leaves niya. Kaya pala pag binibili, ang daming dahon. Oh, depende. Kasi kung hindi kasi kinukuha yung leaves niya, Para magasgas. Gagasgas. Oo, kaya ginaganon. At tinatakpan siya. Oo, tinatakpan yung
itong... So ngayon po, pagkuha natin, gagawin natin yan. Hindi. Hindi. Ano muna? Ganyan muna. Oo. Ganyan muna. Ganun. Lalagay sa basket? Oo. Lagyan natin isa yan. Ng basket na. Isa. Okay, game. Oh, who wants to try? Galing, galing, galing. Careful the knife. Ako naman. Ako. Mine's effects. Good. Bakit ang hirap nito? Have to. Ayun. Maganda nyo ito, ginagawa na ito. Ayan yung cauliflower nasa gitna. Pag nabibili ito, pag dinideliver daw yan, tinatakpan nilang ganyan. Hindi naman lahat ng dahon na ito, siguro. Para wag magasgas ang cauliflower. Ang ganda ng pag-ulit. Kaya parang magasgas ang cauliflower. Ayos! Madami na tayong na-harvest. So we're done. Ate, maraming salamat po. Thank you very much. Ha? Thank you, So, yun, thank you sana very, huwag po very kayo magsawa sa amin at nag-enjoy po kami. Alright. So, let's go. Bye-bye. Sige po ate, thank you. Bye. Dan, Miss, let's go. Okay. Let's go. Come on, guys. At For your first buti na challenge. lang sanay ang mga ito sa buhatan. Yan ang girl power. Dan, baka mahulog ka dyan. Ngayon, handa na naming harapin ang hamon ng Mount Pulag. Maagang nagsimula ang lahat dito sa Kabayan. Kaya't eto na kami, getting ready na rin. Okay, it's 8:30 in the morning mga kapatid. Ito na yung first day ko sa Pulag. Aakit kami today. Kaya ngayon, hinihintay ko na lang yung dalawang magandang kasama ko. Mish and Dan. Okay, Mish! Dan! Let's go! Kita niyo naman. Good morning! Are we all set? Okay na, let's go! Ha! But meron ako surprise sa inyo. Kasama natin ang Team Pinoy Explorer! At kapag nandyan ang Pinoy Explorer Team, Picture, mawawala picture, ang picture. picture taking. Tara, let's pose! Ako mag-drive ng jeep ngayon papunta doon sa Ranger Station. Anyway, samahan nyo na kami. Let's go. Okay. Now, even with top load, we are ready to rock and roll. Kilala ang Kabayan dahil sa centuries-old mummies na nakakalat sa iba't ibang kuweba sa paligid nito. Paniniwala ng mga taga rito na ang kanilang bulubundukin ay nagsisilbing tahanan at palaruan ng kanilang mga ninuno. Pinakasikat ang Timbak Cave Fire Mummies na diniklarang isang national treasure. Ngunit ngayon nabibilang na ito sa 100 most endangered sites in the world. Ayon sa ilang archaeologists, maaari may 50 hanggang 80 mummified Ibaloy elders ang nakalibing sa mga kuweba sa paligid ng Kabayan. Pero may ilan na ring nawala o nanakaw. May iba pa namang mummified rock shelters na pwedeng bisitahin ng malapitan, tulad itong Tinungkol Burial Rock. Isa itong malaking bato na halos 5 palapag ang taas. May 7 butas ito at doon inilibing ang ilan sa mummified ancestors. At dito kami humingi ng pahintulot na makaakyat sa Mount Pulag ng matiwasay. Kaya tuloy ang biyahe sa klase ng daan, literal na yugyugan. Makalipas ang mahigit 1 oras, narating namin ang daan patungong Ranger Station. Dito mas challenging, may malubak, may patag, may makitid, pero laging pataas.
Isang sorpresa ang sumulubong sa amin nang madaanan namin ang isang eskwelahan. Pinaghandaan pala nila ang aming pagdating. Sila ang magiging Pinoy Explorer Club members ng Mount Pulag. Ay, talagang nakakataba ng puso. Kaya tulad ng lagi kong sinasabi, Mga kapatid, tumiti ka lang, ang daming pwedeng matuklasan, maging isang... sa wakas nakarating na rin kami sa Ranger Station. Pag napala sa amin si Mr. Larry Kayat, ang Park Ranger. Hi, Manong! Hello, good morning! This is Dan and Mish. Okay, so ano ba mangyayari ngayon dito? Mag-orientation daw kami dito. Mamaya mag-orient tayo doon sa isang bahay Okay. tungkol sa roles ng Mount Pulag po, sir. Okay. Pero sir, hindi lang kaming tatlo to, ha? Marami kaming kasama. Nakita nyo naman yan, mga yan, at nasa likod pa. Bababa sila, sir. Oo, tapos yung mga gamit namin, paano yun? Baka ng porter, sir. Kuha tayo ng porter, may mga tutulong naman. Let's go! Upo na kayo lahat, sir. Okay, sit down. Ngayon, importante itong gagawin Thank namin. you. Orientation And the whole team. ng Park Ranger. Ilang oras yung lakad pa panik? Mula dito hanggang sa campsite to is 3 hours po. Pagbabagal na yun, 3 hours. Pag yung sabi mo takbuhin, siguro nasa 1.5. Ay, takbuhin na natin! Takbuhin na natin! Ganun naman pala eh. Pwede naman pala Takbuhin eh! Pwede pala takbuhin to. Mapapasabak yata ako sa takbuhan dito sa dalawang ito. Maganda naman Dabo. Okay. Ipinakilala din sa amin ang aming tour guide, si Soriano Aguince. Hello, kuya. Nakahali po sa inyong lahat. Magandang tanghali. Maging tour guide nyo. I love it. Pagkatapos ng orientation, may kailangan muna kaming asikasuhin. Parang sa airport lang, may porters din. Pero sa bawat porter, kailangan meron silang bigpit na 15 kilos. Ngayon, i-weigh natin lahat. Ito yung porter area. At kayo po ba ang aming mga porters? Kita mo naman. Kababaihan. Kalakasan ng mga kababaihan. Mabuhay kayo. Galing. Galing. Okay. Ito yung dala kong pang ano ko talaga. Ang timbang nito ay 7, 8. Okay na yan. Itong bibit-bitin ko mismo, ha. Tingnan mo ha. 25! Ako nang bahala sa 25 ko. Sige. O, yan. Ito yung sa akin. Yan, okay. Minimum na po yun. Okay na yun. 10. Bali, 500 po ang babayaran ninyo. Balikan yun hanggang may... Balikan. Actually, nagpakagaan ako sa mga dala ko. Kaya ako mapagod ka. Dahil ako, bubuhatin nyo talaga paakyat. Kaya. Siguro ako naman mga 12 kilos lang naman ako eh. Huwag kang mag-alala. Bahala sa'yo. Ayan, tapos na ang timbangan. Teka muna, ang pinaka-importanting hindi pa natin nadadala pagkain. Tawag ka na, kung bahala, tara. Ito maganda to. Kasi lahat, siyempre, pagdating sa campsite, kailangan kumain. Sino may gusto ng adobo? Ano ang gusto yung adobo? Baboy o manok? Galing talaga ito mga ito, manok. Well, kung gusto yung adobo manok, since ako ang magluluto, kayo ang uhuli ng manok. Kaya? O game, let's go. Yeah! Seryoso ang team sa dala nilang panghapunan. Itong dalawang girls, di rin pahuhuli. Grabe, ang bilis talaga ng mga manok dito. Sanay sa takbuhan. Ikaw, nagugutom ka? Gusto mo kumain? Gusto mo makihuli? Halika. Ang bilis talaga. Akala nyo, kaya nyo, ha? Pero para sa mga determinado, huli ka, manok. So, mag-uumpisa kami 1:30. Gumising kami lahat alas 6 ng umaga. So 1:30 ngayon pala kami aakyat. So tignan natin, from 1:30 in the afternoon, tignan natin kung anong oras tayo darating sa tuktok ng Mount Pulag. Let's go. Bago kami umalis, ipinakilala muna sa amin ang iba pang mga guide na makakasama namin. Ako po ang lead. Siya po ang center. Center. Sweeper. Tapos,
Group shot muna. Sa wakas, sa tinagal-tagal ng paghahanda, mag-uumpisa na rin kami. Kaya parating sinasabi, tumingin-tingin ka lang, ang daming pwedeng matuklasan maging isang Pinoy Explorer! Let's go! Umpisa pa lang parang mabigat na ang paghinga. Adjustment stage daw ang tawag dyan. Ramdam din namin ang init ng panahon. Umpisa na lumabas. Nagsimula ang aming trek sa Pine Forest area. Habang tumatagal, medyo nagkakahiwalay na ang grupo. Kanya-kanyang pacing na. May mga daanan na medyo maputik, madulas, mabato, habang nagkakatuwaan kami, biglang nag-iba ang aming daan. Ah, iba na to. Umpisa na to, ha? Oh my gosh. Okay. Daddy, you need to hold my arm. Yeah. Hawak kita, see? Kita mo? Okay, I have to look under. Atras mo na ng konti. Vegetable farm yan. Tapos dito, kita mo yung boundary na ng kagubatan sa farm. Yes. Dito na. Anong gulay mga yan? Potato po yung green na yon. Tapos yung nasa babang Potato? Wow. Sa isang bahagi ng daan, ipinakita sa amin ni Soriano ang dalawang uri ng mountain berries. Ang nakakain at nakakalason. Pag hinog, itim, tsaka matamis. Ito pa kasi hindi pa hinog. So, pag may nadaanan tayong hinog, pwede natin pitasin at kainin. Pwede. Basta ipakita lang muna ninyo sa Tatanong ko muna sa'yo. May kapareho yan na poisonous. Ay. Ito Yung naman, flower pwedeng kainin. hindi po. Pero ito yung, isa ito sa flower ng Mount Pulag. Ang pangalan nito, Rhododendron. Pero nakakatuwa yung isa, yung poisonous na yung dikit lang, ano? Yeah. Iba yung puwet. Ibig sabihin, nag-iiba na rin ang terrain based sa uri ng mga halaman. At sa kahit na anong sitwasyon, kapag may tawag na Shall we, What? hindi muna kami doon. CR. CR. Saan ang siyad dito? Right. Madali lang yan, laga. Dito. Aba, ito na nabasa sa inyo. Habang umiihi kayo, may view pa kayo. Teka, akalain yung may ganito pala rito. Again. May bahay pala dito. Tignan mo. Kuya, may bahay dito. Yung na-discover namin. Marami ka talagang matutuklasan sa paglalakad lamang. Pero parang walang tao. Ma-joke time nga itong dalawa. Hello. No, in salitang ganito sa Benguet, you say, tungwapu. 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 Tungwapu! Ano yung nagsabihin nun? Ba't ako? Ilang sandali pa, tanaw na namin ang Mount Pulag. Pero alam kong malayo pa talaga kami. Wow! Ano dito? Yung sabi, doon na tayo pupunta bukas. Nung pala tayo akit. Pinakamataas na yun ang part ng Pulag. Ito nyo? Kita mo, gano'n pa tayong kababa ngayon? Ganong kalayo pa to. Ay, ang wish ko, mapagod ako, parang hindi ako napapagod. Mga kasama natin kanina. Sa di kalayuan, meron isang pahingahan. Ito po yung boundary ng ng Pine Forest at Musi Forest. Papasok na tayo sa Musi Forest. Yung Camp 2 is yung campsite natin. Yun yung campsite natin. Yung Camp 1, mga 10 minutes pa bago tayo makarating sa Camp Camp 2. Silang pala ito eh. Pahinga muna tayo. Pahinga muna. Let's go! Ha? Lalakad na ulit? Pahingan. At dito na talaga magkakasubukan. Isang 500-meter uphill trail ang aming haharapin. One camp. Ito na yung lahat ito. Diretsong backup. Tuloy-tuloy. So yung sinasabi mong 1.5 hours yun, puro ganito. Mga 500 meters. 500. 500. Pwede. 500 meters. Pero pwede ba namin patakbuhin to? Puro stairs yan. The track. Sige. Ano? Bet? Yeah, go. Sige. Deal. Let's go. Game. Muna kayo.
Pati ang crew napasabak na rin ng todo sa lakarang ito. Nakakaramdam na rin kami ng pagnipis ng hangin. Manipis na yung hangin kasi mga nasa 2,500 meters na tayo kataas. Kaya ganun. The higher elevation, the lesser oxygen. Kaya medyo nahihirapan na yung paghinga natin, di ba? So, pag-akit natin doon, sobrang hindi na tayo makakahinga. Hindi naman. Pero yun talaga, medyo mahirap. Hindi, pagka ganyan na kailangan mo, attitude. Dapat ang attitude mo parang this is nothing. Attitude. Attitude lang tayo. Yan yung altitude. Bakit ba pinag-uusapan natin? Yun yung altitude sickness. Hindi ko attitude sickness. Altitude. Ang mga kasama ko mukhang pagod na rin. Buti naman at rest na. Wow naman! The view's nice. Mukhang ito na yata ang moment ko. Kuntas ka ba? Bakit? Kasi parati ka nakadikit sa puso ko. Ew. Ito, palawan ka ba? Bakit? Kasi ikaw palawan ng puso ko. Ganyan talaga, ha? Gusto yun ng ganyan. Baka gabihin na po tayo. Kailangan nating umakyat. O siya, mamaya na tuloy ito. Pasanabi ka pa. Palamig na ng palamig. Ilang minuto pa, finally, narating na rin namin ang Lapit na! Campsite 1. Ha? Ito na? We made it! We made it. Congratulations din sa crew sa pag-abot dito. Bit-bit kasi nila ang generator. Parang wala naman. Tanggalin yung mga barbs natin. Parang di naman ako napagod naman, ano? Parang konti na hawas. Konti. Wala yan, sisiw na sisiw lang sa atin yun, di ba? Kaya ba? Kaya. Kaya. Pero malayo pa ba yung pulag? Para malayo pa yung pinakasa. Malapit na mga 2.6 kilometers. 2.6 kilometers na lang. Asa ba yung pulag na yan? Nasa likod nyo lang, sir. Yun o. Malapit na pala. Ilang oras pa nalakaran yan? Mga 1.5 hanggang Camp 2. So hindi pa tayo dito matutulog? Wala pa po. Okay. Kalahati pa. Kalahati pa lang. Okay, kaya pa naman eh. So ganito gagawin natin. Pahinga tayo sandali dito. And then we start walking again. Para pili ko kaya kong kunin yun in 30 minutes. Pwede, 30 minutes, sige. Kaya. Okay, mga kapatid. Ang layo na nanilakbay namin, napakahaba na nanilakbay namin. At malayo pa itong lalakbay namin. Pero hindi namin naatrasan yan. Sigurado yan, aakitin namin yung tuktok na nakikita nyo na yan ng Mount Pulag. Kaya mga kapatid, tulad na sinasabi ko, tumingin-tingin ka lang. Ang daming pwedeng matuklasan. Maging isang Pinoy Explorer! Kaya bibitaw. At kahit tila malayo pa ang aming lalakbayin, basta ang tuktok ng Mount Pulag, pilit naming abutin. Taas na di basta-basta. Pangatlo sa pinakamataas na bundok sa buong Pilipinas. At paglalakbay na kay haba-haba. 4 hours kami naglalakad na packet. Walang kape, walang kain, walang ano, sige. Patungo sa tuktok. Nakahuli mo mga driving natin. Pakita ko na sa inyo, ha? We made it! Yes! Lord, we thank you. Maraming salamat for the gift of life. It's worth it, ha? I know. Pinoy Explorer! Next Saturday, 7 p.m. sa TV5.